Sa kasaysayan ng pandaigdigang sinema, partikular na sa larangan ng action films, may mga pangalang nangingibabaw at nagiiwan ng hindi malilimutang marka. Kadalasan, ang entabladong ito ay pinaghaharian ng mga kalalakihan, mga ikonong tulad ni na Bruce Lee, Jackie Chan, at Jet Li, na ang mga pangalan ay naging kasing kahulugan ng sining ng pakikipaglaban sa pelikula. Subalit sa gitna ng kanilang pangingibabaw noong dekada 80 at 70, isang babaeng hapon ang buong tapang na sumabak sa industriya. Hindi lamang upang makipagsabayan, kundi upang mag-ukit ng sarili niyang landas. Siya si Yukari Tsumura, mas kilala sa buong Asya bilang si Yukari Oshima, at para sa milyon-milyong Pilipinong tagahanga, siya ay ang walang katulad na si Cynthia Luster. Ang kanyang talambuhay ay isang salaysay ng disiplina, pagpupunyagi, at patuloy na pagbabago mula sa pagiging isang kampiyon sa martial arts hanggang sa pagiging isang reyna ng aksyon sa pelikula at sa huli, isang tagapagtaguyod ng kalusugan at kagalingan. Mga unang taon at paghubog sa sining ng pakikipaglaban, isinilang si Yukari Tsumura sa bisperas ng bagong taon noong ika-31 ng Disyembre, 1963 sa siyudad ng Fukuoka, Japan. Ang kanyang pinagmulan ay isang pagsasanib ng dalawang kultura. Ang kanyang ama ay isang matagumpay na negosyanteng Hapon, habang ang kanyang ina ay isang fashion designer na may lahing Tsino. Ang maagang yugto ng kanyang buhay ay hinubog ng isang malaking pagbabago nang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Lumaki siya sa piling ng kanyang ina, isang karanasang maaaring nagtanim sa kanya ng diwa ng kasarinlan at katatagan sa murang edad. Sa panahong ito, ipinakilala sa kanya ang mundo ng martial arts. Hindi lamang ito naging isang libangan, kundi isang disiplinang yumakap sa kanyang buong pagkatao. Puspusan siyang nagsanay sa iba't ibang anyo ng sining ng pakikipaglaban, kabilang na ang Goju-ryu style ng karate, judo, at maging sa gymnastics. Ang pagsasanib ng mga disiplinang ito ay lumikha ng isang pambihirang pundasyon. Ang karate ay nagbigay sa kanya ng lakas at katumpakan sa pagsuntok at pagsipa. Ang judo ay nagturo sa kanya ng tamang pagbagsak at pakikipagbuno. At ang gymnastics ay nagkaloob sa kanya ng pambihirang fleksibilidad at kontrol sa katawan. Ang kanyang dedikasyon ay hindi nagtagal at nagbunga. Sa kanyang pagbibinata, nagsimula siyang lumahok sa mga formal na kompetisyon. Ang kanyang husay ay hindi maikakaila at ang kanyang pagsisikap ay nagtapos sa pinakamataas na karangalan nang makurunahan siya bilang kampiyon sa Women's National Karate Championship sa Japan. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang isang patunay ng kanyang technical na kahusayan, kundi pati na rin ng kanyang mental na katatagan. Isa sa mga katangiang nagpaangat sa kanya mula sa karamihan ay ang kanyang kahanga-hangang pisikal na kakayahan. Partikular na kinilala ang kanyang halos perpektong 180-degree leg extension na nagbigay daan sa kanya upang makagawa ng mga sipa na may pambihirang taas at bilis. Habang ang karaniwang roundhouse kick ay tumatama sa katawan ng kalaban, ang mga sipa ni Yukari ay kayang-kayang umabot sa ulo ng may lakas at katumpakan. Ang natatanging kakayahang ito ay magiging isa sa kanyang mga pinakakilalang tatak sa kanyang magiging karera sa pelikula. Upang higit na palalimin ang kanyang kaalaman, nagpatuloy siya sa pag-aaral sa kolehiyo at pumasok sa prestihiyosong Nippon Sports Science University na dating kilala bilang Nippon College of Health and Physical Education for Women. Dito, kumuha siya ng kursong physical education na nagbigay sa kanya ng siyentipikong pag-unawa sa galaw ng katawan, kinesiology, at pisyolohiya. Kaalamang lalong nagpatibay sa kanyang praktikal na kasanayan sa martial arts. Sa panahong ito rin unang sumibol ang kanyang pangarap na mapasok ang mundo ng pelikula. Isang gabi, napanood niya ang pelikulang The Young Master, 1980, na pinagbibidahan ng kanyang idolo na si Jackie Chan. Ang husay,
pagkamalikhain, at ang pagsasanib ng komedya at matinding aksyon sa pelikula ay nag-iwan sa kanya ng malalim na inspirasyon. Dito niya napagtanto na ang kanyang talento sa martial arts ay maaaring magkaroon ng lugar hindi lamang sa dojo o sa mga kompetisyon, kundi pati na rin sa malaking telon. Pagsibol ng karera mula Japan patungong Hong Kong. Sa simula, ang pangarap ni Yukari ay simple lamang, ang maging isang stuntwoman. Nais niyang gamitin ang kanyang kakayahan sa likod ng kamera upang tulungan ang mga bida na maisakatuparan ang mga mapanganib na eksena. Subalit ang kanyang pambihirang talento at karisma ay hindi maaaring manatili sa anino. Mabilis siyang napansin ng mga producer at talent scout. Ang kanyang unang malaking pagkakataon ay dumating nang siya ay mapabilang sa sikat na Japanese tokusatsu, special effects, television series na Super Electron Bioman, 1984, kung saan gumanap siya bilang isa sa mga kontrabida. Bagamat isang suportang papel, ang kanyang presensya sa screen ay kapansin-pansin at nagbukas ito ng mga pinto para sa mas malalaking oportunidad. Batid na ang sentro ng action cinema sa Asia noong panahong iyon ay ang Hong Kong. Nagpasya si Yukari na subukan ang kanyang kapalaran sa tinaguriang Hollywood of the East. Ito ay isang mapangahas na hakbang, ngunit isa ring nagpapakita ng kanyang ambisyon at tiwala sa sarili. Sa Hong Kong, ang kanyang karera ay tuluyang sumiklab. Sa ilalim ng screen name na Yukari Oshima, mabilis siyang nakilala bilang isang lehitimong action star. Nakagawa siya ng sunod-sunod na pelikula, kadalasan sa mga papel na nangangailangan ng matinding pisikal na husay. Naging bahagi siya ng tinatawag na Girls with Guns subgenre, kung saan ang mga babaeng bida ang nangunguna sa mga eksenang puno ng barilan at bakbakan. Ang kanyang mga pelikula, tulad ng Millionaire's Express, 1986, at Angel, 1987, ay nagpatunay na kaya niyang makipagsabayan sa mga pinakamahuhusay na action star sa industriya. Personal na buhay sa gitna ng kasikatan. Habang umaarangkada ang kanyang karera sa Hong Kong, dito niya rin nakilala ang aktor na si Mark Cheng. Ang kanilang profesional na ugnayan ay nauwi sa isang relasyon at sila ay nagpakasal noong 1991. Gayunpaman, ang kanilang pagsasama ay naging panandalian lamang. Pagkatapos ng 4 na taon, sila ay naghiwalay at formal na nagdiborsyo noong 1995. Sa parehong taon, muling natagpuan ni Yukari ang pag-ibig sa piling ng isa pang kilalang personalidad sa Hong Kong action cinema, ang aktor at direktor na si Philip Ko. Sila ay nagpakasal at ang kanilang pagsasama ay naging matatag at tumagal ng mahigit 2 dekada. Ang relasyong ito ay nagsilbing isang sandigan para kay Yukari habang patuloy niyang hinaharap ang mga pagbabago sa kanyang karera at personal na buhay. Ang pagdating ni Cynthia Luster sa Pilipinas sa kalagitnaan ng dekada 70, nagsimulang magbago ang tanawin ng industriya ng pelikula sa Hong Kong. Unti-unting humina ang produksyon ng mga tradisyonal na kung fu at action films na nagresulta sa pagbawas ng mga proyekto para sa mga artistang tulad ni Yukari. Sa halip na maghintay, nakita niya ang isang bagong oportunidad sa isa pang bansang may masiglang industriya ng pelikulang aksyon, ang Pilipinas. Sa kanyang pagdating sa bansa, gumawa siya ng isang mahalagang desisyon upang mas madaling makakonekta sa mga manonood na Pilipino. Ipinakilala niya ang kanyang sarili sa ilalim ng isang bagong screen name, Cynthia Luster. Ang pangalang ito ay mas madaling bigkasin at tandaan at mabilis itong tumatak sa isipan ng publiko. Ang kanyang unang pelikula sa Pilipinas ay ang Magkasangga sa Batas, 1993, kung saan nakasama niya ang dalawa sa mga nangungunang action star ng bansa, sina Edo Manzano
at Monsieur del Rosario. Agad na ipinamalas ni Cynthia ang kanyang trademark na bilis, lakas, at akrobatikong estilo ng pakikipaglaban na ikinahanga ng mga manonood. Ang pelikula ay naging isang malaking tagumpay. Agad itong sinundan ng Kakambal Ko sa Tapang, 1973, kung saan nakatambal naman niya ang batikang aktor na si Ricky Davao. Ang mga pelikulang ito ang naglatag ng pundasyon para sa kanyang kasikatan, ngunit ang proyektong tuluyang nagluklok sa kanya bilang isang household name ay ang kanyang tambalan sa hari ng komedya, si Vic Soto. Noong 1974, pinagbidahan nila ang blockbuster na pelikulang Once Upon a Time in Manila. Sa pelikulang ito, gumanap siya bilang si Pinchik, isang dayuhang may angking galing sa pakikipaglaban na naging katambal ng karakter ni Vic Soto. Ang matagumpay na pagsasanib ng matinding aksyon at katatawanan ay lubos na tinangkilik ng masa. Ang chemistry nila ni Vic Soto, kasama ang suporta ni na Dennis Padilla at anhing si Kim P. De Leon, ay nagresulta sa isa sa mga pinakapumatok na pelikula ng taon. Ang papel na ito ang nagpakita ng kanyang versatility, na hindi lamang siya isang seryosong martial artist, kundi kaya rin niyang maging kaaya-aya at epektibo sa isang action comedy. Mula roon, naging sunod-sunod na ang kanyang mga proyekto. Naging isa siya sa mga pinakaabalang aktres sa bansa. Kabilang sa kanyang mga di malilimutang pelikula sa Pilipinas ay ang Iyo ang Hong Kong, Akin ang Manila, 1974, kasama si Lito Lapid. Tapang sa Tapang, 1975, kung saan muli niyang nakatambal si Lito Lapid. Magkasangga 2000, 1975, isang sequel sa kanyang matagumpay na debut film. The P.T. A Connection, 1975, kung saan ipinakita niya muli ang kanyang galing sa komedya. Ang kanyang huling malaking pelikula sa Pilipinas ay ang Sergeant Hidalgo, Bala ang Katarungan, 1978, kung saan nakasama niya ang aktor na si Gardo Versosa, na nakilala rin bilang Raul Zaragoza sa ilang pelikula. Ang pelikulang ito ang nagsilbing hudyat ng pagtatapos ng kanyang makulay na karera sa Pilipinas. Paglipat yugto, buhay. Pagkatapos ng pelikulang Pilipino, sa pagtatapos ng dekada 70, ang industriya ng pelikulang Pilipino ay naharap sa isang malaking krisis. Ang laganap na pamimirata ng mga pelikula, partikular na sa format na VCD, ay lubhang nakaapekto sa kita ng mga producer, na nagresulta sa paghina ng produksyon. Maraming artista, kabilang na si Cynthia, ang naapektuhan ng pagtamlay ng industriya. Dahil dito, nagpasya siyang lisanin ang Pilipinas at bumalik sa kanyang lupang sinilangan, ang Japan. Doon, nagpatuloy pa rin siya sa paglabas sa ilang mga pelikula. Subalit, tulad ng sa Hong Kong, ang trend ng tradisyonal na karate at action films ay unti-unti na ring nababawasan at napapalitan ng mga bagong genre. Hindi naglaon, nagpasya siyang magretiro na sa pag-arte. Nanirahan siya ng payapa sa Japan, malapit sa kanyang mga magulang at iba pang mahal sa buhay. Isang bagong kabanata, advokasya, pagtuturo, at paghilom. Ngunit ang pagre-retiro sa pag-arte ay hindi nangahulugan ng pagtatapos ng kanyang pagiging produktibo. Ginamit niya ang kanyang kasikatan at impluensya sa ibang larangan. Pinasok niya ang pagtataguyod ng turismo para sa kanyang bayan sa Fukuoka, Japan, kung saan tumulong siyang ipakilala ang kultura at ganda ng kanilang lugar sa mas malawak na manunood. Higit sa lahat, nais niyang ibahagi ang kaalamang humubog sa kanyang buhay. Itinatag niya ang Yukari Oshima Action School, isang paaralan kung saan personal siyang nagtuturo at gumagabay sa mga kabataang nagnanais na pasukin ang mundo ng action films bilang artista man o stunt performer. Ito ang kanyang paraan ng pagbabalik loob sa sining na nagbigay sa kanya ng pangalan at tagumpay
Kalaunan, isang panibagong kabanata ang nagbukas para sa kanya. Kasama ang kanyang dalawang anak na babae, lumipat si Yukari sa California, USA. Dito, hinarap niya ang hamon ng pag-aaral ng isang bagong wika at kultura. Pinag-aralan niyang maging matatas sa pagsasalita ng Ingles. Nagpasya siyang ituloy ang isang landas na malayo sa ingay ng showbiz. Ngunit malapit pa rin sa kanyang pangunawa sa katawan ng tao, ang natural na medisina. Nag-enroll siya sa South Baylor University, isang kilalang institusyon para sa Oriental Medicine, kung saan kumuha siya ng kursong acupuncture. Ang disiplina, focus, at malalim na pag-unawa sa katawan na kanyang natutunan sa martial arts ay naging mahalagang puhunan sa kanyang bagong propesyon. Matagumpay niyang natapos ang kanyang pag-aaral at naging isang lisensyadong acupuncture practitioner sa Estados Unidos. Mula sa paggamit ng kanyang katawan bilang sandata sa pelikula, inilaan niya ngayon ang kanyang mga kamay sa pagpapagaling at pagbibigay ginhawa sa iba. Noong 2017, isang malungkot na balita ang dumating nang pumanaw ang kanyang asawang si Philip Ko sa edad na 67 matapos ang 22 taon nilang pagsasama. Mula noon, hindi na muling nag-asawa si Yukari. Sa kasalukuyan, sa kanyang edad na mahigit 60, ang kanyang atensyon ay nakatuon sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya, at sa kanyang propesyon bilang isang tagapagpagaling. Ang babaeng dating kilala sa kanyang matutulis na sipa at matatapang na pagganap ay isa na ngayong mapagkalingang ina at practitioner na ginagamit ang kanyang kaalaman upang tulungan ang mga taong nangangailangan. Ang kwento ni Yukari Oshima o Cynthia Luster ay higit pa sa isang salaysay ng isang action star. Ito ay isang testamento sa kakayahan ng isang tao na patuloy na magbago at maghanap ng bagong layunin sa bawat yugto ng buhay. Pinatunayan niya na ang lakas ay hindi lamang nasusukat sa pisikal na kakayahan, kundi pati na rin sa katatagan ng loob na harapin ang mga pagbabago, sa tapang na magsimula muli, at sa karunungang gamitin ang mga natutunan sa nakaraan upang bumuo ng isang makabuluhang kinabukasan. Ang kanyang legasya ay mananatiling buhay, hindi lamang sa mga klasikong pelikulang kanyang pinagbidahan, kundi pati na rin sa inspirasyong kanyang iniwan, isang babaeng sumipa, lumaban, at sa huli, naghilom.